Magandang gabi mga kasama. So, kamusta na kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Tapos, hindi ako kagad nakabalik dyan dahil sa bagyo at isa pa kung babalik ako dyan holiday. Wala rin naman ako magagawa dahil sarado yung di office. Alam nyo naman na pag nandyan ako, ang focus ko parati is yung cooperative. So ngayon may ano tayo simpleng presentation kung ano ba talaga tong kooperatiba para dapat alam natin ano ba yung kooperatiba. So meron tayong mga ginawang social media na ginagamit natin interaction para sa ating kooperatiba para alam natin kung ano yung isisingit natin. So I highly recommend na kung private message po yung i-message nyo sa bawat isa sa atin, i-message nyo na lang po directly dun sa tao na involved, hindi po dito sa social media na ginawa natin para sa ating kooperatiba. So, again, ano daw yung fundamentals ng cooperative? Why, what, and how of cooperatives? Una, why? Bakit tayo nagtayo ng kooperatiba? What? Ano ba yung kooperatiba? Tapos how? Paano ba gawin ang kooperatiba? So yan po sasagutin natin sa presentation na to. Unang-una, bibigyan ko kayo ng brief history. According sa CDA, ito yung last na seminar na inatinan ko sa CDA. Ang title nito is Fundamentals of Cooperative. Sa Region 4 daw, ang mga members dito ay mga taga Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, and Quezon na mayroong 5 provinces, 20 cities, 122 municipalities, at 4,019 barangay sa buong Region 4. Again, dito sa Region 4 daw, kagaya nung sinasabi is Calabarzon. Ano ba yung Calabarzon? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So, ang number of registered cooperative under RA 9520 per year, ngayong last 2020 ay 84 cooperatives sa buong Calabarzon. So, yan po yung registered na kooperatiba. Noong 2020 yan ngayong 2022 or 2021, on which nitong 2022 tayo na accredit. So, nadagdag yan. Baka mamaya tayo lang yung nadagdag. O alam ko, meron pa. Baka 100 na uli siya or 100 plus na uli. Then, ang number ng registered cooperative sa Calabarzon daw, sa Quezon, 18. So, kung 18 sa Quezon, nung 2020, ano na yan, 19 na yan. Kasama na tayo dyan, probably. Then, ano ba yung general concept ng cooperative? Ang cooperative daw is an autonomous and duly registered associations of persons. So, autonomous daw yan. Kagaya nga nung sinabi ni Ranel, hindi tayo under ng barangay or ng munisipyo or provincial. Independent po tayo according sa Article 3 ng RA 9520. I-research nyo po yan sa sa internet, makikita nyo po kung ano ibig sabihin ng RA 9520. Yan yung creation ng cooperative. Andyan din yung reason kung bakit ginawa ng gobyerno yung cooperatives. So again, ito pa isa yung with common bond of interest. So, yung common bond of interest, ano ba yung interest natin? Bakit tayo bumuo ng cooperative? So, isa sa niyan is magkaroon tayo ng business opportunity sa ating lugar. Hindi lang para sa isang tao yan. Bawat members po, dapat nagkakaisa tayo. Ano ba yung interest natin? Ngayon, kung personal yung interest nyo, iba yun. So, hindi po yun yung meaning ng cooperative. So, eto pa isang meaning niya, voluntary join together. So, ano ba ibig sabihin ng voluntary? Kusa, tayong sumasali. Tapos, to achieve social, economic, and cultural needs and aspiration. So, eto na. Para daw makuha natin yung social and economic and cultural needs and aspiration. Ano ba yung social, economics,
and cultural needs. So, as a farmer, ano po ba yung mga kailangan natin? Unang-una, mga gamit natin, mga trainings, at market or pondo para tayo ay umunlad. So, dyan po papasok lahat yan by making capital contribution to the capital requirement. So, lahat tayo nag-contributes. Yung iba, hindi pa, binigyan natin sila ng paraan para makapag-contribute sila. Sooner or later, magko-contribute din sila. Yun ang i-assure ko sa inyo. Patronizing products and services. So, in-explain na sa atin ni Renel yan. Then, accepting fair share of risk and benefits in accordance with the universally accepted cooperative principle. Ito po ang mabigat. Accepting fair share of risk. So, lahat ba tayo ina-accept natin yung mga pagsubok o risk? Then, pag naging successful tayo, yung benefits, sino po ba magbe-benefits? So, yan po yung general concept ng cooperative para alam natin, lalong-lalo na po yung mga board of directors and officers, pahapyaw lang po to nung ibibigay na training sa inyo galing sa CDA. So, naatasan ako na bigyan kayo ng training dito. Ito, ginagawa ko lang pahapyaw kasi there are concern na pumapasok sa media communication natin, like sa groups natin, na hindi naman concern ang cooperatives. So, para maging aware lang tayo, nagbibigay lang ako na additional knowledge para alam natin ano ba tong cooperative, bakit ba tayo nandito sa cooperative, ano ba yung concern na pwede kong i-concern sa cooperative para alam po natin yan. Then again, ang values ng cooperative, yung self-help. Ito po, yung self-help. Tinutulungan natin ang sarili natin. Lahat po tayo nagtutulungan. Tapos yung responsibility. So, alam natin na dapat lahat tayo may kanya-kanyang responsibilidad. Kung chairman ka ba, ano ba yung responsibilidad mo? Ano ba yung commitment mo sa mga kasamahan sa kooperatiba? Ganun din ang vice chairman at mga directors and other officer. May kanya-kanya po tayong responsibilidad na commitment natin sa ating kooperatiba. Equality, lahat po tayo pantay-pantay dyan. Ginagawa ko yan. Pag may ginagawa ko, binibigay ko po sa inyo yung information. Dahil gusto ko po lahat tayo aasenso, lahat po tayo uunlad o makakaahon sa kahirapan. Binibigay ko po yung equality. Binibigyan ko kayo ng leverage na magtanong o mag-initiate ng ng ating mga gawain sa ating kooperatiba. Then, ito yung pinaka-concern. So, alam naman natin, nung pumunta ako dito, may kinausap akong company na kung saan pwede tayong magbagsak ng mga fruit juices. So, okay na yun. Meron na tayong market just in case na maka-avail tayo nung ASEP at ANYO program ng Department of Agriculture. Then, with regards to that, bago ako mag-decide na umuwi, nung araw na pumasok yung bagyo, nag-attend ako ng seminar sa Lipa City. So, ang Lipa po ang center ng agriculture ng Calabarzon. So, andun po lahat ng kailangan natin. So, kung naalala nyo, nakipag-unahan tayo sa pag-registered ng kooperatiba para makakuha ng livestock project sa ating munisipyo na pick up ko lang o na-intercept ko lang kay Nico na may ganong programa ang munisipyo natin bago mag-eleksyon. Unfortunately, hindi yun naibigay. Bakit kamo? May mga requirements na hindi sila naipasa. So, inalam ko po sa DA office, sa Lipa, kung ano-ano yung mga requirements. Actually, nung sa insemination sa DA, yung isang doktora doon na vet, tinanong niya ako, na-mention ko na chairman ako ng cooperative from Mulanay. So, sabi niya, sir, much better po kung member kayo ng CSO. So, yung CSO, para sa isang cooperative yun. Ang mga binibigyan nila ng project, pag accredited ka ng CSO sa DA,
ah, susuportahan nila ang project mo, be it livestock, vegetable, machineries, ibibigay nila, trainings, ibibigay nila, as long na registered ka at makita nilang competent yung ating kooperatiba. So yun po yung target kong gawin pagbalik ko dyan. Pero above all, kailangan maayos natin yung financial statement ng ating kooperatiba. So nakita ko, kung napanood nyo naman yung video, question ko kung gaano yung isa sa requirement nun is yung EPS or financial statement na abuti ng 1 taon. Ang buti na lang na alala ko, yung nung ni-registered ko sa BIR, yung kooperatiba natin, hindi siya annually na babayaran. Alam ko, quarterly yata o every 6 months. So, kung quarterly siya or every 6 months, re-reviewin ko uli ngayon, malaki yung magagawa natin ng paraan yung financial statement. Kahit na magsimula tayo sa 3 million na project or 1 million, at least may nanggaling na project sa CSO. Kasi ibabase nila yan sa, hindi ko alam, baka ibase nila sa financial statement natin, yung capacity natin para mag-handle ng projects. So, isa sa is, yung inattenan ko is livestock yon. Nandun yung piggery, yung mga kalabaw na gumagawa sila ng mga dairy products, yun, pwede natin gawin yon sa Mulanay. Then again, yung market nun, naisip ko na yung mga market nun is magbabagsak tayo directly sa mga mall. Then, sa mga bagsakan, marami po tayong trabaho. So, nakita ko na kung titingnan nyo tong drawing, nakita nyo yung orange na arrow. So, from DA sa Calabarzon, doon kumukuha ng pondo yung provincial. Ito po yung ang head po ng provincial natin, alam niyo naman si Dr. Helen Tan. Under sa kanya is si Doc Lisa Mariano, yung provincial agriculturist. Then going to sa LGU natin sa Mulanay kay Mayor, then kay Graciel papunta sa atin. So ang ginawa po natin sa nangyari, in God's way, mapapadali tayo kasi shortcut na po tayo. Pwede po tayong mag-direct sa Region 4 Calabarzon. Yun ang malaking advantage natin from other cooperatives dyan sa Mulanay or Samahan, dahil unang-una, taga rito ako sa Binyang. Definitely advantage yun. Then, when it comes sa documentation, well-versed naman po ako pagdating sa documentation. Siguro, with past experience na rin, na thankful ako kay Lord na without those experience, hindi ko magagawa itong mga bagay-bagay. And beside, may guidance. Kung iisipin natin, nung araw na yung bumabagyo, wala na sana akong balak pumunta. Pero magmumotor lang kami kasi ni Marichu during that time. Ang inisip ko, umuulan. So, pinayagan naman ako ng misis ko. And with his help, with her help, sumama siya at saka yung anak ko. So, pumunta kami doon. Ginawa na lang namin yung family trip. Habang nasa seminar ako, nasa SM sila. So, yun yung dapat ganun din tayo. Yung mga pamilya natin, yung mga asawa natin, dapat sinusuportahan tayo kahit na wala pa tayong income. Dahil for sure naman, may patutunguhan tong cooperative natin. Hindi pwedeng wala siyang patutunguhan. So, ang nakikita ko kasi, ibang mga asa-asawa natin, kailan ba yan magkakapera, ganun-ganun. Tandaan nyo, meron po tayong ginagawang paraan. Ang mahirap, wala tayong ginagawang paraan. In due time, malapit na rin natin ma-attempt. Kaya lang, we have to trust the process. May proseso po yan. Hindi po agad-agad na naaabot yan. So, dapat nagkakaunawaan po tayo dyan. May ladder or series tayong mga step na gagawin para ma-attain natin yung ultimate goal natin na magkaroon tayo ng processing plant dyan sa Mulanay.
Sana po naunawaan natin yan, ha? So, then again, ulitin ko lang po, ang kooperatiba po ay hindi natin concern yung mga ayuda. So, through ano po yan, sa provincial government and through municipal LGU, then to barangay po ang bigayan ng ayuda. Nakita ko nga po yung ano, nung kinonsern ni Marilyn, nakita ko sa internet, nagbibigay ng bigas. So again, ulitin ko po, hindi naman sa inaano ko is, ang concern ko po parati is yung cooperative. So, kumbaga, hindi po naka-align sa kooperatiba yan. So, ang inaano ko yung business ng kooperatiba natin. And beside, hindi po tayo pwedeng rumekta pagdating sa mga ganyang ayuda sa provincial government. Kasi po, meron po tayong mayor. So, si mayor po ang nakakaalam yan. So, again, yun lang po, sana nagkakaunawaan po tayo kung ano yung mga concern na dapat na kino-concern natin sa kooperatiba para maging healthy naman yung ano natin, communication natin through internet or through our media messenger. So, ano daw yung ano, leadapreneur. So, yung leadapreneur is leadership. Parang negosyo yun, entrepreneur, leader. So, dapat meron tayong knowledge. Sa knowledge, ano ba yung perception natin? Ano ba yung pananaw natin as a leader? So, paano tayo susundan ng ating mga members? Ano ba yung pananaw natin? Kagaya ko, ano ba yung pananaw ko? Ang pananaw ko, gusto ko magkaroon tayo ng planta. Pag may planta tayo, lahat buhay na. Kahit anak ko, secured na. Bakit ko pa pag-abroadin yung anak ko kung may planta na? Bakit ko pa siya paghahanapin ng trabaho kung meron tayong planta dyan? Then, dapat na-identify natin yung mga sitwasyon. So, dapat dyan mabilis tayo mag-identify ng mga bagay-bagay o sitwasyon na magiging problema natin sa kooperatiba. Although na-identify na natin yan, alam na natin dapat yan solusyonan. Pero hindi lahat ng problema masusolusyonan agad. Unti-unti po yan. May mga problema na hayaan muna natin siya na andyan para hindi masira yung ating kooperatiba. Time will come na lahat yan aayusin natin. So, dapat ganyan po tayo as a leader, ha? So, yung perception boundaries, dapat as a leader, alam natin kung paano natin bibigyan ng boundaries yung sarili natin sa ating mga tao at kung hanggang saan lang yung pwedeng ilapit sa atin ng ating mga tao sa kooperatiba or ating mga kasama sa kooperatiba. So sa knowledge, yan po dapat alam natin as a leader. Then understanding, comprehension. So pag ano ba yung ano, paano ba natin nauunawaan yung kooperatiba? In full details ba, alam ba natin yung kooperatiba para i-share natin sa ating mga kasamahan? Actually, ako mismo nag-a-adjust pa lang when it comes sa understanding sa ating kooperatiba. Bago lang po ako and kaya very active ako pagdating sa mga seminar kahit online yan, ina-attendan ko para later on lahat yan i-share ko sa inyo. Tapos, comprehending how things are cost. So, paano ba nating hinaharap yung mga pangyayari? O ano ba yung mga ma-encounter natin na problema? Then, perception of cost. Tapos, relationship. So, yung perception natin, yung pananaw natin sa bawat isa, then yung relationship natin sa bawat members, 'di ba? Dapat alam natin 'yan. Ano ba yung perception ko kay Joanne? Ano ba yung perception ko kay Marilyn? Ano ba yung perception ko kay Kuya Mario? Ano ba yung perception ko kay Ingo? So, lahat tayo may mga perception, may mga inaasahan tayong perception sa bawat isa sa atin. Sa akin, alam ko ang perception nyo, ano ba yung kayang gawin ni Joanne, magawa niya ba yan? Paano niya ba gagawin yan? Alam ko, madalas kino-question nyo yun. Kaya, sa abot kaya ng aking makakaya, ginagawa ko po ng paraan lahat-lahat ng bagay. And fortunately naman,
Sa ayaw at sa maniwala nyo, God is showing the way. Ang kailangan lang natin ay huwag tayong susuko. Then, wisdom. So, ito po yung pinakabigat. Mabigat. Wisdom. Why it exists? Bakit ba nag-i-exist yung kooperatiba? Bakit? Dapat alam natin yan. Kasi nandyan tayo. Di ba? Kasi nandyan yung mga director, desidido sila. At gustong-gusto nilang mabuo yung kooperatiba. Andyan sila, ginagawa nila ng paraan para magka-project ang kooperatiba. So, yun po yung sa wisdom, ha? Dapat alam natin bakit nag-exist, why it exists. Tapos, making better decision. So, yan yung wisdom. Kung gumawa tayo ng desisyon, dapat para sa lahat. Dapat ayon sa lahat at sa ikakabuti ng lahat. Yan po yung yung wisdom na kailangan natin pag magdidesisyon tayo. Then perception of, pasensya na kayo, malabo yung mata ko. Perception of purpose. So sa wisdom, yung perception of purpose, ano ba yung purpose natin? Magkaroon tayo ng sariling planta na kagaya ng sinabi ko. Again, ito yung ultimate goal natin. Kung paano natin ma-attain yung ultimate goal natin. So, dapat meron tayong wisdom nun. Ha? At dapat naunawaan nyo na may mga bagay tayo nagagawa na unattainable pero nagagawa natin. Then, as a leader daw, one of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. So, pag may problema daw, dapat alam na agad ng leader yan. Bago pa maging lumaki yung problema. So, dapat alam natin yan kung paano masusolusyonan yan. Dapat tayo as officers, as chairman, vice chairman, directors, and other officers, or as members, kasi tayong mga original members, cooperator po ang tawag sa atin pagdating sa kooperatiba. So, pag sinabing cooperator, tayo yung nag-ooperate ng kooperatiba. Tayo yung leaders ng kooperatiba. Dadami tayo, magiging area natin is buong Quezon. Hindi pwedeng hindi tayo magbabago. Hindi pwedeng hindi natin babaguhin yung attitude natin. Kailangan po tayong magbago. Then, sabi nga nila, eto yung isang quote, but anyone who needs wisdom should ask God, whose every nature is to give to everyone's without accords, without a second thought, without keeping score. Wisdom will certainly be given to those who ask. So, ang ibig sabihin daw niyan, ano ba yung wisdom sa Tagalog? Yan yung tamang pagdesisyon, yung wise, yung pag gumawa ka ng desisyon ay hindi kakasama o kung hindi, ikakabuti ng lahat. So, kung wala daw po tayo yan, minsan magdasal na lang daw tayo, Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Ganun na lang po yung gawin natin, ha? Pag meron tayong mga question na hindi natin kayang sagutin. Again, magandang gabi po sa inyo lahat. Hopefully, baka sa isang araw na andyan na po ako. Siguro naman may opisina na rin yung DA. Nagbabalak pa nga akong dumaan sa Lipa kasi during that time hindi ko nakuha yung requirements sa CSO dahil yung buong opisina ng CSO sila host sila nung seminar. Ang sabi sa akin by Wednesday daw baka open yung office ng CSO sa DA office. So, kung hindi ko man siya madaanan dahil malayo din ang Lipa, pagbalik ko na lang, ayusin natin lahat yan. Ang importante, pagbalik ko dyan, may mga task akong inassign sa aking sarili na dapat ma-accomplish ko agad-agad. So, yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. God bless po.